Naku, 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 tigil-tigilan niyo ako. Tigil-tigilan niyo ako diyan sa ang gulo-gulo na ng Pilipinas, nakakatakot na ang panahon ngayon, nakakatakot na ang mga kabataan ngayon. Uy, walang gobyernong perpekto kahit saan ka magpuntang bansa. Walang bansang ah, hindi magulo. Baka hindi lang kayo nanonood. Baka hindi lang kayo nanonood. Puro kayo, Pilipinas lang ang pinapanood niyo, puro news in Philippines. Walang bansang hindi magulo. Yung nga mayayamang bansa, ang gugulo eh, no? Tapos kung makagaslight kayo sa mismong bansa pa natin. Ang bansa natin matino, ang magulo mga Pilipino. At lalo pa natin pinapagulo. Yun yung totoo. Natatakot kayo? Isolated case, yung bago ngayon, Ateneo de Zamboanga. 'Di ba, mga estudyante na naman. Nakakatakot na panahon ngayon, nakakatakot na mga kabataan ngayon. Aba, i-monitor niyo yung mga anak ninyo. 'Di ba? Kahit may mga asawa na 'yan, i-monitor niyo, disiplina, pangaralan ninyo. Yan isolated case. Panahon ni Digong hindi isolated, 'di ba? Ang patayan kaliwat kanan, damay pati mga inosente. Hindi kayo natakot? More than 30,000 ang namatay, walang proseso. Hindi kayo natakot? Samantalang ito isolated, loob ng eskwelahan, natakot kayo. Samantalang yung mga bumubulagtang mga kababayan natin na hindi nabibigyan ng proseso, hindi na nga nabigyan ng proseso, hindi pa nabigyan ng hustisya. Hindi kayo natakot na baka isang araw kamag-anak ninyo ang mabiktima. Alam nyo, napakaswerte pa rin natin. Ang tataas ng bilihin sa ibang bansa, pero sa Pilipinas hindi. Maswerte pa rin ng Pilipinas dahil ang presidente natin ngayon madiskarte. Sa ibang bansa, nauubusan ng supply ng gasolina, ng petrol. Pero sa Pilipinas, hanggat sinisigurado nila na dire-diretso ang supply. Dire-diretso ang supply ng petrol, ng gasolina, ng diesel, ng kerosene. Yun ang sinisigurado nila. Panahon ni Digong, walang gera. Pero ang gasolina, 100. Ito, may gera pa ito, ha? Nasa 70 plus. Nasa 70 plus pa lang tayo. May subsidy, merong supply. Sinubsidy ng ating gobyerno, and meron tayong supply ang importante. Kundi titigil po ang lahat at lalong magmamahal. Kaya yun ang importanteng actually hindi nga inaano siya ng masyado ng gobyerno yan eh. Yun yung pinaiigting nila at sinisigurado nila na kailangan may supply tayo para hindi bumulusok ang presyo ng lahat-lahat kapag walang gasolina. Damay lahat. Kaya kailangan may supply. Sabi nyo, grabe na sa Pilipinas, ang hirap ng buhay. Mas mahirap sa ibang bansa. Blessed tayo. Kasi kahit paano, yung iba dyan magnanakaw, may mga mabubuti pa rin, may mga matitino. Sa ibang bansa, punta ka dun sa wala na nga pagkain, wala pang tubig. Naaawa ako sa mga bata kapag nakikita ko sa social media. Mga nag-iiyakan, wala makain po, nagugutom. Kaya minsan, ini-scroll ko agad pataas, ayaw ko makita. Mga bata, isipin nyo, tubig na lang, wala pang mainom na malinis na tubig. Mga nag-iiyakan. Isipin mo kung apo mo yun, no? Apo mo or anak mo. Napakasakit. Samantalang sa Pilipinas, may nakakain tayo. Panahon ni Digong. Yung mga basic necessity natin, bawang, sibuyas, lemon. Grabe. Sili, 3,000. Kapresyo na po ng ginto. That time. Ngayon, naibalik na sa dati, di ba? Yes, mahal. Mahal, magkano ba ang mga, natin ngayon, mga panggisa? Kahit sabi mo nasa 100 pesos yan, or 100 pesos, or nasa 80, mura pa rin. Dito nga, mahal eh. Dito po ang mahal. Okay. Ang magkano ba dito ang cucumber po, ha? Nasa almost 10 dirham na, no, so ang per kilo dito mga nasa 160 na. Let's say 150 cucumber.
Cucumber po yun. Carrots, ganun din. Ganun din ang presyo. Taas baba. Maswerte tayo kasi ang gobyerno natin ngayon nagsisikap at ang presidente natin ngayon nakakaintindi. Nakakaintindi po sa bawat problema sa iba't ibang sektor ng pangangailangan natin. Nakakaintindi kasi nag-aral talaga. Hindi pineki yung kanyang pag-aaral. Kapag sinabi niya hindi siya lawyer, hindi siya lawyer. Yung iba dyan, nagfi-feeling lawyer. Kaya, you need to be thankful. Huwag niyo sasabihin, ang gulo-gulo sa Pilipinas, grabe na mga sa mga tao. Hindi po. Unang-una, yung mga nakikita niyo yan. So, yan? Awareness. I-monitor niyo yung mga anak ninyo. Ganun lang kasimple yan. Check niyo yung mga pinapanood niya, yung mga fina-follow niya. Diba? Kasi isolated yan. Pero dun sa panahon ni Digong, hindi yun isolated, ginawang legal. Kaya nga, nasa ICC siya, di ba? Ginawa niya legal, ang patayan. Walang proseso, walang nakukulong, walang napapanagot. In one day, 32 ang pinatay. Di kayo natakot, may mga namatay na chikiting, mga grade school, high school, teenagers. Di kayo natakot. Samantalang ito, isolated, natakot kayo. Grabe na panahon ngayon. Kahit po saan kayo magpunta, grabe. Grabe talaga ang panahon ngayon, iba na. Wag yung ginagaslight ang Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas para siraan. Para siraan at tayo pa ang sumisira. Manood kayo sa ibang bansa, yung news doon. May mga estudyante din doon sa universidad. Madami, doon nga mahirap kumuha ng hustisya, 'di ba? Sa may part ng part ng Europe. 'Di ba? Ang dami diyan. Sakay ka lang ng metro nasagi mo lang pinagsusuntok ka na. Ang daming pickpocket diyan. Ang daming pickpocket diyan pero walang magawa ang mga kapulisan. Sinusumbong na wala. Kasi napakaliit lang nung porsyento yung amount na ninanakaw nila. So doon medyo mahina ang pangil ng batas. Wala kang magagawa kaya kailangan alerto ka lang. USA, manood kayo ng mga balita na nangyayari doon para malaman ninyo. Hindi kayo puro Philippine news. Meron nga akong kilala diyan eh. Galing ng Dubai, nag-Italy. 'Di ba? Naka 1 year lang. Grabe yung safety mo doon. Talagang bumalik po siya. Nasa Dubai siya ulit. Na-trauma. So, huwag niyong ginagaslight na grabe na sa Pilipinas, nakakatakot ang Pilipinas, no? Dapat na tayong matuto para tumino ang Pilipinas. Kapag natuto na tayong bumoto, titino na ang Pilipinas. Inshallah. At wala pong perpektong gobyerno, tandaan nyo. Walang perpektong gobyerno, walang perpektong bansa. Mayayamang bansa nga, ang gulo-gulo, tayo pa kaya.